place of your word. Use me with all your power and all your anointing. Dahil wala po akong magagawa, Ama, kapag ako ay iwalay sa iyo. Bless your words, Lord, na ito po ay itimo sa aming puso, sa aming isipan, Lord, upang kami po ay patuloy mong ayusin, hubugin, baguhin ayon sa nais mo sa amin, Lord. And Lord, nang sa ganon, kami po ay makapaglingkod sa iyo ng may katapatan at punong-puno ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo. At dalangin namin, O Lord, continue to strengthen our faith, hope, and love to you, and bless each one of us here and our family. And we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoon. Let us open our Bible, brothers and sisters, in the Gospel of Matthew, chapter 9, verse 36 to chapter 10, verse 8. Sino kung walang mga Biblia, pakilagay na lang po ang ating mga kamay sa ibabaw ng ating puso, and let us listen the word of God with full of heart. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Then Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to cure every disease and every sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, also known as Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus and Thaddeus, Simon, the Canaanians, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. These 12 Jesus sent out with the following instruction: "Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, proclaim the good news. The kingdom of heaven has come near. Cure the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. You receive without payment, and give without payment." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Alam ko, excited na kayong bumubuo, pero paalala lang ko, gusto ko pong ipaalam sa inyo na mula tayo sa wala, mula tayo sa makasalanan, ginawa tayong mahalaga ni Lord. Kaya, espesyal tayo kay Lord. Amen. Blessed Sunday to all of us. Amen. At bago po ang lahat, pakisabi sa iyong katabi, left and right, brother, sister, God love you. And so do I. So do I. God love you, and so do I. Amen. Amen. So today, again, handa na po bang makinig ang lahat? Handa na po bang tumanggap ng biyaya? Pagpapala, makinig ang may pandinig. Amen. Amen. So again, we have a beautiful gospel today. And it is begin that Jesus was filled with compassion to the people because they were harassed and helpless. You know,
They were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. And Jesus tells his apostles that the harvest are plentiful, but the laborer are few. Ngayon, ang tanong, brothers and sisters, do you want to be among the few laborers? Amen. Do you? Amen. Kaya lagi natin tatandaan na mula sa wala, mula sa makasalanan, ginawa tayo mahalaga. Siya ang unang umibig, siya ang unang nagmahal. Di ba nakakasarap sabihin? At siya ang dahilan bakit tayo nabubuhay. And it is through our Lord Jesus Christ that we have been reconciled to God. You know? Dahil nga, we are sinners, we are in sin, and we have nothing to gain from us. Wala akong makukuha ang Diyos sa atin. Kaya wala po tayong maipagmamayabang. No? Our connections, our positions, our yaman, our work, ano pa man yan. Tanging maipagmamayabang lang natin, brothers and sisters, ang pagmamahal ng Diyos. That God loved us, that Jesus died for us to reconcile us to God. Yun ang pagmamayabang natin. No? And in this reconciliation, brothers and sisters, through our Lord Jesus Christ, we become children of God. He wants us to become a holy nation, a people set apart, a chosen race, a new people of new covenant. Para ho, madaling sabi, maintindihan natin ang lahat, in short, God wants us na tayo ay ibang-iba kaysa iba. Amen? Because He wants us that we are among the few laborers, and He wants us to be a fruitful laborer in God's kingdom. Amen? Gusto ba ninyo yan? Kaya naman magandang plano ang Diyos para sa atin. At alam niyo, brothers and sisters, napaka-blessed natin that we are here sa gawain ni El Shaddai. At patuloy tayong tumutugon. Amen? 7 days from now, the most awaited Thanksgiving celebration of our faith, love, and unity. For 30 years, time is so fast, no? See, sa munti natin at simple nating plano, we never expect na super big event pala siya, where the US, Canada, and Europe will join us the 30th, 35th anniversary. And look, tingnan mo, no? Ma-amaze tayo pag si Lord na ang kumilos. Pag si Lord na ang nagplano. Amen? Talaga. So, marami man tayong pinagdaanan, brothers and sisters. Difficulties, suffering, sacrifices. Daanan na lang natin. Sa mga sumusunod, don't worry, be happy. Bakit? Kasama natin si Lord. Hindi niya tayo pababayaan. No? Because God never forsake us nor leave us. Kaya nga, ipabaon ko po ito sa inyo, brothers and sisters. 3 qualities lang para sa ating anniversary at sa ating pang-araw-araw na paglilingkod. 3 qualities na pagsusumikapan natin ma-acquire. Unang-una is we need to have a strong prayer life. Bakit? That is our lifeline to God. That is our connection to our Heavenly Father, to our Lord Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. Remember, no connection, no power, no communication, no relationship, no Wi-Fi, no internet, no signal. Amen? Common sense. Amen? Yes, our novena, our devotion,
he should pray. And it keeps us alive. No, sabi nga din sa Romans 12:12, be joyful in hope, patience in affliction, and faithful in prayer, upang malaman natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Because it guides us, it gives us direction in life. Because without direction in life, we are lost. Amen? Alam niyo, brothers and sisters, sa buhay ko, di ba, pinatuto ko na, nung dumating ako, I was very lost. Personally, spiritually, dahil pala sa mga kasalanan ko. Then, wala pa na nagawain. Umaakit ako sa El Shaddai, sa St. Joseph. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng asawa. Alam ko, meron akong mga boyfriend din. Hindi naman tayo kanya. Pero hindi ko alam kung sinong pipili ko, Lord. Sino kayayain kong magpakasal, Lord? Pero talagang niyaya ko si brother husband. Dahil nung narinig ko ang kanyang boses, talagang inlang na inlang ako. Amen. Look at the timing. Talagang napakabuti ni Lord. After a year, nung panalangin ko ng panalangin na Lord, gusto kong mag-asawa para magkaroon ng direction ang buhay ko. 1996 March, that was March, no? Di ko na lang matandaan ang dito kung Sister Del, anong umpisa tayo. Kasi na-move na ito dahil nga yung malakas na snow, pinamove tayo ni Brother Rudy, nagawin na lang later part dahil nga sa snow. So see, nauna ang El Shaddai, iniimbitahan na ako. After that was March, October, nag-asawa kami ni Mr. So una si Lord, unang-una si Lord, hindi leftover si Lord. Nung as I go on in life, in my spiritual journey, pinaparealize ni Lord sa akin. And I also realize na having a husband joy will not give you direction. It's me joy. Because as we pray, brothers and sisters, we are become like Jesus. Because as we go through the process, we are imitating His action and living out His word. Salita niya ang panghahawakan natin, brothers and sisters. Lalago ang ating pananampalataya and it changes us. It changes us. And the most of all, brothers and sisters, we can have an intimate relationship with God na wala na tayong hanap-hanapin pa. Because God alone can satisfy our soul. Amen? Bakit ang nagpalakpak dyan, brothers and sisters? Malakas na malakas na Lord. Amen? Kaya alam niyo, keep our best to God ngayong anniversary. Pray hard at tiyak yun, siksik, liklik at papala ang ating matatanda. Magaling lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Makinig lang talaga. Amen? Next. So ano muna? Ano yun? A strong prayer life. Hindi pa. Second is, we are willing to die for ourselves. Napakahirap. Pakinggan. Bibihira natin itong makinig. By our own brothers and sisters, we cannot do it. But by the power of the Holy Spirit in us, we can do it. Because by the help of the Holy Spirit. Amen? Because it's hard because it is about time, brothers and sisters, to let go of our ego, our fried chicken, our hatred, our selfish desires, the me, the selfie me. And it is about time to let go our destructive habits. You know? Time to let go of the destructive habits so that there is room for our personal and spiritual growth. And more fulfilling life. More fulfilling life. Sabi nga
sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Jesus Christ live in me. The life now that I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Di ba nakakasarap naman? Who loves me and gave Himself to me, na siya umibig sa akin at siyang nagbigay ng buhay. Kahit asawa natin, brothers and sisters, mga pamilya natin, kaibigan natin, walang ibang magbigay, mag-alay ng buhay, tanging si Jesus lamang. Amen. Amen. And the reason why we need to die for ourselves is to help us to have a better and healthier relationship with others. Because by sacrificing extreme selfishness will build us empathy, trust, deeper connection with each other, and inner peace. Only then, mamahal na natin our enemy. Diba? Ano sabi ni Lord? Love your enemy. So that, kailangan we become a friend to all and enemy to no one. Dahil sa ganun, mahalin natin ang ating kaawa. Amen? Because loving others and loving Jesus Christ above all is a package deal. Hindi pwedeng mahalin mo lang si Lord, hindi pwedeng mahalin mo lang ang iyong kapwa. Package deal by there. Love others, love your enemy, and love God above all. Amen. Amen? Amen. Amen. Now, sa anniversary natin, paalala ko lang sa inyo, isa lang ang sikat, isa lang ang bigyan. Amen. Amen? Our Lord, our Yahweh El Shaddai, our Jesus Christ is Lord. Amen. Siya lang ang bigyan. Amen. Kaya siya lang ang sikat. Kaya tayong lahat dapat magtulungan. Dapat ikilos. Walang magturuan, brothers and sisters. Wala nang magturuan. You know, for the success of the anniversary, and most of all, brothers and sisters, for the glory of God. Amen! Amen! Isang palakpak muli sa ating Panginoon. Amen? Gets ninyo? Amen. So first is, we need to have a strong prayer life and willingness to die for ourselves. Amen? And the third one is obedience. Obedience to God. No? Obedience. Okay, kung gusto niyo, Bisaya, obedience. Okay? Ang obedience po, brothers, palagi na natin naririnig. Gas-gas na yung tenga natin. But the question, do we obey? Naging obedience na ba tayo? Do we? It's about time. Natanungin natin ang ating sarili. Amen? And see, without obedience, how can we become a fruitful laborer? Di ba? Common sense. How can we become a fruitful laborer if we don't obey? And obedience to God, to His command, to His word, to His will, is our ultimate expression of our trust and love to God. Amen? Sabi na niya sa John 14:15-19, if you love me, you keep my command. So let us keep His command, brothers and sisters. Because kung talagang
us to make a right decision and a right choices in life para nga hindi tayo maging failure. Hindi tayo nagkakamali. Amen? And it lead us into a peaceful life and a life of purpose and eternal reward. Amen? Dahil whenever, lagi natin tatandaan ito, whenever, hindi tayo magkakamali kapag kalooban ng Diyos ang ating sinusunod, not our will and our own desire. Amen po ba? Amen! Isang palakpak po dyan. Bakit ang nasabihin at saka alam mo, brothers and sisters, may napupuna ako ha, huwag kayo talagang magalit sa akin. Pag mag-grocery naman ang aking mga intercessory, have respect to the prayer. We need to become a mature Christian kasi nakakaya din sa mga baguhan natin. We need to more growth to become more mature. Amen? At kung gusto man natin mag-usap-usap tayo, doon na kayo sa labas at dahan-dahan we respect kasi nga hindi leftover si Lord. Kaya nga nandito tayo upang sambahin siya at bigyan siya ng paborito. Kwentuhan naman tayo ng kwentuhan habang nag-grocery. Amen! Isang palakas na palakpak po dyan! Huwag po talaga kayo magagalit sa akin dahil yan po talaga ang totoo. No? At anong sabi? Ang taong masunurin, laging pagpalain. Amen? At sa bawat pagsunod, biyaya, pagpapalang ang nasunod. Amen? At alam niyo, talagang maalis kayo. Dahil, alam niyo, kapag si Lord ang magpala, lalagyan at sisidlan ninyo, susuko, brothers and sisters. Amen! Lalakas ang Panginoon. Susuko kayo sa kanyang mga pagpapalagyan. Siya ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Higit kaysa lahat nating maaari nating hihilingin at iisipin. Nasa Ephesians 3:20 yan. Hanapin nyo na lang yan. Wala na kayong mahihiling pa. Amen. Ay, naku kayo, humiling na kayo sa hapon na ito at check yun. Sabi nga niya, if you remain in me and my word remain in you, wish whatever you ask and it will be done to you. Diba? Napakaganda ng kanyang mga pangako sa buhay natin. Ay, Diyos ko naman talagang ma-inlove ka rin kay Lord. So siya po na umibig sa atin, siya unang nagmahal, dahil siya ang dahilan, dahil tayo nabubuhay. Ma-inlove ka rin. Ganyan si Lord. Amen? And last, finally, brothers and sisters, gusto pa ba ninyo? Finally, brothers and sisters. Sabi ni Lord in Matthew 7:21, I think, not everyone who calls to me, Lord, preacher ako, Lord, gospel sharer ako, Lord, counsel ako, Lord, war ako, or kung ano pa man tayo, siya na, yun know, nawala ko to me, will not end. Ano ba yun? Hanapin ko yung puti ko. Wala eh. Nawala. Okay? Shall end ano pa man, shall enter the kingdom of heaven. Hindi daw lahat ng
Brothers and sisters, sa buhay natin, marami po talaga tayong pagsubok, sufferings, sacrifices na pagdadaanan. Ano mang pinagdadaanan ninyo ngayon, anong kahirapan na sinusubok ka ngayon, anong mang problema meron ka ngayon, anong mang sakit na meron ka ngayon, and you are powerless and helpless to face it. Ialay natin kay Lord dahil salita niya ang tanging panghahawak. Dahil siya ang salita ng ating buhay. Close your eyes, brothers and sisters. Tugtugan. Bow down your heads. Kausapin natin ang Panginoon na siya ang maghari sa buhay natin. Natulungan tayo sa ating mga hinagpis. Tulungan tayong maging matatag sa mga pagsubok na ating haharapin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap po na bumalik tayo sa piling ng ating Panginoong Yesus. Yung mga prayer request natin, pati yung mga bagong taas natin. Lord, maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng pagmamahal mo sa amin, sa lahat ng paggabay mo sa amin, Lord. Wala na kaming mahihiling, Lord. Dahil tunay na kung napakabuting Diyos mo po sa amin. Ikaw po ang Diyos na nagmahal sa amin. Wala na iba. You offer your love for us, Lord God. Maraming salamat, Ama. And we claim, Ama, na lahat po sa aming prayer request, sinulat at hindi man nakasulat, ay answered prayer na po kami sa araw na ito, Lord. And we claim victory upon victory, healing upon healing, blessing upon blessing, miracles upon miracles, Lord. Lalo na po sa iyong anniversary.